Punta tayo sa mga balitang pambansa. Iginit ng isang mambabatas na ruta ang susunod na poproblemahin ng LTFRB sa isinusulong na PUV Modernization Program. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni House Transportation Committee Chairman Congressman Romeo Acop na hindi pa plansyado ang route rationalization. Maging mga tsuper at operator na umanib sa kooperatiba, wala pa raw tiyak na paglalagyang ruta. Ayon pa sa Acop, kailangan ng masinsinang kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga ruta. Problema rin daw ng maraming tsuper ang pagbabayad sa ginagamit nilang bagong jeep. Sa April 30 na ang deadline ng consolidation ng mga pampublikong jeepney maging ng UV Express. Ang worry ko, na-establish din doon sa hearing na there are already o meron ng mga kooperatiba na hindi na nakakapagbayad doon sa amortization ng mga sasakyan na kinuha po nila. And isa sa mga rason na binigay po nila ay yung merong na bago yung ruta, marami na sila, meron ng dalawang kooperatiba na nandun sa ruta, at yun nga, hindi na nakikita ng mga drivers o kooperatiba yung amount na dapat kitain nila para makapagbayad po sa kanilang amortization. Tinig po yan ni House Transportation Committee Chairman Congressman Romeo Acop. Samantala, aminado naman ang Pangulong Bongbong Marcos na naapektuhan ng relasyon nila ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng bangayan sa politika. Nang matanong ang Pangulo tungkol sa ugnayan nilang dalawa, it's complicated daw ang sagot. Sa kabila naman yan, kinausap na raw ni PBBM ang kanyang bise. Wala raw gagawin si VP Sara kundi magtrabaho ng magtrabaho. Sa isang prayer rally sa Davao City kagabi, muli na namang pinatutsadahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng bangayan, nauna nang nanindigan si PBBM na hindi niya kikilalanin sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Duterte. Inanunsyo naman ng Amerika na mas paiigtingin pa nila ang suporta sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa meeting ni US Defense Secretary Lloyd Austin at ang Pangulong Bongbong Marcos sa Pentagon, binigyang diin nila ang tibay ng alyansa ng dalawang bansa. Plano rin daw ng Pilipinas at ng Amerika na magsagawa pa ng ilang aktibidad gaya ng joint patrols bilang pag-iit ng Pilipinas sa soberanya nito sa South China Sea. Nitong April 7, nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.